araw po mga kapams. Karating lang po galing sa pag-ikot para ma-follow up yung sa motor. Gusto ko po yun gusto ko po linawin sa lahat yung tungkol kay Jonathan. Kasi napakarami ng comments, lagi sumasagot naman kami, pero hindi po lahat nakasagot kasi. Pero paulit-ulit ng mga tanong na tungkol sa kalagayan ni Jonathan. Bakit hindi pa napapagamot si Jonathan? May nabasa pa nga po ako na dapat noon pa napagamot si Jonathan na parang inuunang content. Ano ba naman po yan mga kapams? Napakahirap po. Napakahirap yung kalagayan namin na naghangad na makatulong. Ginagawa namin ang lahat ng aming mga gawa. Tapos, kung ano nabasa namin sa comments na parang nag-neglect kami. Na parang kulang yung ginagawa namin. Samantalang alam namin sa sarili namin, kadami namin, yung mga sinasuggest ninyo, yung mga ginagawa po yan eh. Ginagawa po namin mga kapams. Ano na po may sarili po kami mga may sarili mga problema, may sarili mga pamilya. Actually, hindi nyo po alam kung ano mga problema na yung mga pansarili na, pampamilya. Sa sarili pa lang, ano mga nararamdaman namin sa katawan namin. Pero aside from that, ginagawa rin po namin ang nakakaya namin para makatulong sa kapwa-tao natin. Kahit tulang time, may gagawin kami. Pinagpapakulan namin minsan. Si Jonathan, sa totoo lang po. Ako, sa sarili ko, sa katawan ko lang, napakarami kong nararamdaman. Yung dibdib ko, sa totoo lang, may may bukol dito ko, may bukol. Tapos, masikit, makirot, hanggang sa loob. Pag sumusubong, pati sa puso ko, sumasakit yan. Itong braso ko na makirot. Nalagay ko sa mga bukol na to, pakirot yan. Tapos yung pagod. Tulad po nito ngayon, pagod na pagod po ako. Pero okay lang. Para maipaabot ko lang sa inyo, malinawan lang kayo, ano po? May nakasabi sa health center, libre ang gamot. Sa malasakit, libre ang gamot. Ano ang mga sasabi na? Tulad po nito, itong comment na to. Yan. Inuuna pa. Napakalayo po na i-boost nyo naman po kami mga kapams. I-boost nyo yung eagerness namin to help. Kasi nangyari po kasi parang na rejection. Hindi naman rejection. Pag naging useless yung ginagawa namin na kulang na kulang. Oo, tayo kulang talaga, kulang. May pagkukulang. Kasi hindi naman po kami full time na tumutulong kay Jonathan mga kapams. Hindi lang po siya problema talaga namin na umaalala lang po kami. Hindi po, from the start po, sa lahat po ng napapaabutan namin ng pagmamahal. Sinasabi po namin yan na hindi namin obligasyon. Sa abot lang na makakaya, tutulong kami, aalalay kami. Yun lang po. In regards po sa health center, matagal na po kami nag-aantay mga kapams na magkaroon ng gamot. Wala pa pong available na gamot. Mula nung lumabas yung result ng medical, always constant po ang pag-follow up namin. Yung sa harap ng bahay natin dyan, nagtatrabaho rin po sa health center yon. Sinasabi rin po niya, hayaan niyo po, may time na kukunin ko yung side niya, makita niyo sa video. Wala pong available pa na gamot. Kaya ang nito ngayon, LPD, gagawin natin private. At hindi pa kami ganun kayaman mga kapams Kailan namin mag-budget. Ano naman natin? Oo, na tayo pa sa videos natin, na ginagawa, sa mga vlog. May may revenue na tinatawag. What if malaman po ninyo ng sinasahod namin, ha? Sa isang buwan, 5,000. 5,000
May niwala po ba kayo? Yung 5,000 na yun, ibabayad ko sa motor, 2,300. Bayad ko sa bahay. Renta namin, 3,500. May matira pa sa akin, sa pamilya ko, sa pangailangan ko. Sakripisyo po ginagawa namin mga kapam, sakripisyo. Dahil doon kami masaya. Humihingi po kami ng paumanhin, tulong, pangunawa. Kung may pagkukulang pa po kami, pagpasensyahan na po. Sorry po, pagpasensyahan na po ang kakulangan namin bilang tao. Sa mga kakulangan namin, ng kakayahan. Tulad nga po na sinasabi namin, sa abot ng makakaya, tutulong kami. Kaya nga po nagpapasalamat po kami sa inyo, sa lahat po ng viewers namin, subscribers, sponsors, na nakakaunawa, nagpapaabot ng pang-alalay, pang-spread love sa mga kapwa-tao nating higit na nangangailangan po. Kaya nakakapagpaabot po tayo. Ginagamit niyo po kami kasangkapan. Thank you po. Thank you, thank you. Ang TV po, tiwala po ko sa sarili ko. Malakas ang resistensya ko. Oo, napapagod din ako. Tulad ngayon, pagod na pagod po ako mga kamams. Pagod na pagod. Maghapon. Yung pag-asikaso sa motor. Aside from sa problema, iniisip na dapat nung pa nagbayad sa motor nagpetsa 9. Kaya nagpetsa na ngayon. Pagbabayaran na naman, di pa nakabayad. Yung dapat na pambayad ko sa motor, nitong sahod, nitong YouTube, nitong katapusan na to. Ito pong ginagamit ko ngayon para lumabas, mag-follow up. Para makuha yung motor. At nangungulit na po ang kasa. Pinukuha namin na kung kailan po magbabayad. Pero baka bukas po, puntahan ko sila na sabihin baka next month na lang ulit. 2 buwan ko na lang. Kasi kailangan ko kasi kasuhin makuha yung motor para may magamit po. Napakamahal na pamasahe mga kapams. Papunta lang kina Jonathan, 100. Pabalik, 100. 200. Saan po ako kuha? Yung sahod ko sa YouTube. Wala po, di po maasahan yun. Kulang na kulang po yun. Hindi makakabuhay ng kahit isang tao lang yun. Pero yun kasi po is bunga ng pagmamahal po. Kasiyahan ng puso ko na po yun Doon po ako masaya. Tanging hiling ko lamang po, huwag naman pong, yung bang parang pinapabayaan namin si Jonathan. Ulitin ko po, hindi pa namin siya obligasyon, sa abot lang po ng makakain namin. At wala pa pong available na gamot ng TB sa mga health centers. Kaya ang next target natin is private. Kung bibili ng gamot para kay Jonathan. Kapag nakapag-produce po ng pambili. Yung bahay naman po yun na gamit kay Jonathan is may pintura para siya pero nagfe-fade na Mas maganda nga sana mapinturahan pero sabi nga natin dyan, nasa more than 500 ang isang galon ng pintura. At sabi ko nga po kahit ako na po magpintura kung may pintura na ma-produce. Tsaka yung nagsasabing maging mabaho na naman, magreklamo yung kapitbahay. Hindi po. Actually, ang problema ng kay Jonathan is yung sakit niya. At on the process po kasi hindi natin pwedeng madaliin mga kapams. Basta gawin natin yung part natin, yung process na kung kailan siya kukunin ng DSWD, hindi natin alam yon. Basta sa atin lang, follow up ng follow up. Hindi tayo mag-decision At nakaplano na i-isolate po talaga siya. Pero habang hindi po nangyayari yon, andito tayo. Umaalalay sa abot ng makakaya. At salamat po nga po sa mga nagko-comment nung andito kami.
Last time na nagbaba siya ng mask. Kasi hindi ko siya nasa likod ko siya. That moment yata na dito ako sa banda rito, si Jonathan dito. Tapos hindi ko siya nakikita. May binabasag niya ata ako that time na ano. Basta, tapos dumura pa siya. Hindi ko nakita yun eh. Kaya niya pa pagkasabihin ko at salamat po sa mga nagko-comment ano po na ano. Makakatulong. Makakapag ano pa, para mag-improve yung ating pagbabantay kay Jonathan. At hindi po natin siya pwedeng ikulong mga kamamsay sa, halimbawa sa bahay na pinahiram natin dyan. Hindi natin siya pwedeng ikulong doon. Hindi po hayop yun eh. Ang pinaka-best na magawa talaga siguro natin is pagsabihan yung mga tao doon na mag-mask o wag lalapit kay Jonathan pag nagipag-usap para hindi magkahawa-hawaan doon. Yun po ang the best. Pero ikulong natin siya, i-isolate. Wala natin karapatan. Ipadampot. May proseso po. Hindi po nila gawin yan kung wala yung mga kailangan na mga ano eh. Kasi may karapatan pang tao po yun. Kahit doon lang po yun. At huwag po natin ipapansin utak natin sa kay Jonathan mga kapams. Please lang po. Please. May something po yung tao. Tayo po mas nakakaunawa. Sana po naintindihan natin na may something po. Kaya may limitation yung ano natin eh. Pag ipag-usap sa kanya, pag pinitik natin, may lakhan natin pagbalik para hindi siya ano. Kasi iba yung takbo ng utak ni Jonathan. Lahat ng paraan na po ginawa na natin eh. Pero karoon talaga si Jonathan mga kapams. Pag nasaktan siya, magsasalita siya na kung anong gusto niyang sabihin, kung anong nararamdaman niya, at walang makakapigil doon. Pero after that, magsasorry naman po na mali-mali lang siya. Kasi yung bukso ng damdamin niya, hindi niya kaya i-handle. That's it. Yun ang reason kaya gano'n si Jonathan, no? Hindi niya kaya i-handle yung feelings niya, damdamin niya, tapos hindi niya mahanap yung exact words to express kung ano yung gusto niyang sabihin. Kaya kung ano nilang pumasok sa isip niya, yung sabihin niya, yun lang po. Parang bata na ano. Siguro po, epekto po yan ng ano, yung nalilipasan lagi ng gutom, sa sitwasyon niya sa buhay, sa mga pangyayari sa buhay, halo-halo na po. Hindi po namin kayo sinisisi mga kapams, ano? Kung mayroong iba ang nasabi kay Jonathan. Yung iba, binodebelt pa nga po, pero yun na hindi naman natin, kanya-kanyang opinion po tayo, walang masamang opinion. Opo, walang masamang opinion. Opinion natin yan, tama yun. Yun ang opinion natin eh. Ano magawa mo kung opinion ko to? Parang ganun eh, di ba? Eh, yung opinion mo, wala nang magawa yan. Opinion mo yan. Pagkaunawa mo. May kanya-kanyang pagkaunawa, may kanya-kanyang point of view, may kanya-kanyang paano i-accept ang bagay-bagay na nakikita, naririnig, nararanasan. At hindi po pare-pareho lahat ng characteristics ng tao. Di ba po? Yun lang po, at sana maliwanag na hindi po kami nagpapapaya. Yun po ang yun na po ang kakayahan namin eh. Yun naman po, sa kabila ng kawalan namin, tulad ko nga po, sabi ko nga po, isang buwan, sinahod ko, 5,000.
Kung saan napunta yun, bahay, motor, yun lang. Hindi pa nga ako nakabayad sa motor kasi ginamit-gamit ko sa ano, maglakad-lakad para mahanap yung motor. Pero sa kabila nun, ginagawa pa natin ang mga kaya natin. At sana naman po, yung palakasin nyo na po loob namin, okay na po sa amin yun eh. Sana naman po, wag naman yung ano, na parang wala kaming ginagawa, parang hindi kami nagmamadali. Dahil di po yung totoo, kung pwede nga lang po, bukas na bukas, nasa DSWD na siya eh. Pero hindi po tayo ang gobyerno eh. May sinusunod tayong mga proseso eh. Gusto nga lang po natin, may, kahit ngayon, makain naman siya ng gamot. Pero wala pong stock ang health center eh. Magkatay tayo kailan makakaroon. Kaya next step is sa private natin siya kukuha na ng gamot. Sana po, maliwanag mga kapams, no? Saan man po tayo naroon, mag-ingat-ingat po tayo palagi. Matanda na po ang mundo, marami ng sakit. Nagkalat ang mga masamang tao, mga disgrasya, mga kapahamakan, mga sakit, karamdaman, kung ano-ano mangyayari sa mundo. Kaya ingat-ingat po palagi, mga kalamidad, andyan lagi. Ang Pangasinan ngayon, lubog pa rin sa baha. At sana medyo maaliwalas ng araw ngayon na umuwi pa na, pababa na pababang tubig at sana maging okay na po ang lahat ng mga taga-Pangasinan na po. So ang ganyan po mga kapam, sana maliwanag po at sorry kung may nasabihan po ako na hindi niyo magustuhan, sorry po. Sana maunawaan po ninyo. Kaya lalo po araw-araw, good vibes araw-araw dito lang po yan. So Aldo Vlogs family, bye bye po. God bless us all.